Kasama natin ngayon ang Program Manager at Spokesperson ng Commission on Population, si Miss Mai Kiray. Ma'am Mai, good morning. Sa iyong pamilya, magandang umaga, Sir Angel. Ayan, aging population na tayo by next year? Yes po. Ganon? Actually po yung projection natin, Sir Angel, no, according to the most recent population data, in 2030, around 7.4% na ng ating 118.9 million Filipinos. Projection po ito ay magiging older population kasi kapag po 7% na ng population ay 65 and over, yun na po yung considered aging ang Ganon? isang bansa. Ganon, yung mga ano natin, mga caregiver natin, pinapunta natin sa Japan, pinapunta natin sa Amerika. Yun pala, malapit na rin tayong umabot doon sa golden age na yon. Opo, kasi po lalo na po na yung 2025 National Demographic and Health Survey na pinakita rin po na 1.7 na lang ang average number of children ng mga Pilipino. So talagang pababa na po yung mga bilang ng anak na nagkakaroon ng ating mga kababayan. Ang galing naman kasi ng kampanya eh. At kasama po kayo sa kampanyang ito, Sir Angel. Hindi, I think pero nag-work po talaga. failure pa rin ako sa NSB. Konti pa rin nagpapanan-scalpel vasectomy. Ayan po, yan pa rin po yung pinaka Oo. least popular method talaga. Oo, kasi gusto pa rin lang iaasa sa mga misis yung pag-manage ng paglaki ng pamilya. Diba? Yes, Sir Angel. Hanggang ngayon po, PIL pa rin, or female-centric methods pa din, ang pinaka-most popular according to the National Demographic and Health Survey 2025. Okay, so anong gagawin natin? Wag mo naman sabihin, babalikan natin yung ginawa 10 years ago, i-reverse natin. Opo, actually, Sir Angel, no, yung pinaka-recent data din ng Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines in 2024, nakakalungkot na 67% ng ating mga kababayang mas matanda, no, or older persons ay nakaka-experience talaga ng difficulty sa kanilang economic well-being. Yan po yung nakikita. Ano yan? No? Walang And then, savings? Walang savings o pinabayaan ng kanilang mga anak? wala pong savings, tapos nagkakaroon po sila ng difficulty para i-meet yung mga everyday needs nila. And may mga percentage po na malaki na talagang dependent po sa kanilang mga anak para po mabuhay sa kanilang economic well-being. Yun nga, No, yun ang- nakakalungkot na ito yung nangyayari, Sir Angel. In-address natin yung population growth pero yung economic activity ng mga nagkakaedad mukhang napag-iwan na naman, ano ha? O sa bagay, hindi nyo naman responsibilidad yun eh. Ang responsibilidad nyo, i-manage yung population. Opo, pero kasama tayo sa kampanya, Sir Angel, no, panapalakasin yung Madrid plan of action on aging. May international convention na kasi ito. Tapos meron naman tayong National Commission on Senior Citizen. At kasama po talaga yung older person sa ating Philippine Population and Development Plan of Action. Kaya kasama tayo sa responsibilidad para tulungan ng advokasya. Para ngayon lang po talaga mag-invest na tayo sa ating mga older persons. Kasi yung healthy aging po, active and healthy aging, nagsa-start yan sa pagbata ka life course approach tayo. Ay, kaso So nga- yun yung gusto natin. Ay, kaso nga, No, pagtuunan ng pansin. kaya kaso nga, yung pondo ng PhilHealth, napunta kung saan. Ay, teka, huwag usapan yan eh. Huwag natin isama yan dito. Mabuti sana kung napunta dito sa mga ganitong programa, ano ha? Anyway, ang sinabi mo, 1.7 na ngayon ang average ng ating population, ano? Population growth, ang fertility growth, ano? 1.7. 1.7 ang average number or total 1.7. fertility rate. Ang problema natin, marami din ang ayaw mag-asawa ng maaga ngayon. Isa pa yun. Tama po kayo. Kasama Oo. yan sa study natin, no, na mas gusto ng mga Pilipino yung economic well-being muna nila ang kanilang priority bago magkaroon ng anak. Dati kasi sa mga highly urbanized areas lang yan. Ngayon pati sa mga rural area, ganun ang mindset eh. Nakikita nga po natin yan anecdotally, Sir Angel, no? At actually, Sir Angel, yung iba nga po, ayon sa ating study, nagpe-prefer pa ng pets, no, over Isa pa yun. children, having Oo. children. Oo. So, kita naman din natin yan sa araw-araw nating pamumuhay dito sa syudad, ano?
Sa na may China, mga stroller oh, na sa China, ang laman. sa China, sa Canada, kahit sa Japan, ano may mga ano na nga sila, may mga incentives na nga sila para mag-anak lamang yung mga bagong kasal, di ba? Tsaka may mga programa talaga sila para mapalakas ang pagdami ng chikiting. Kaya lang yun nga, dahil nga sa economic downturn, marami ang pinagpapaliban ang pagbubuntis. Okay, so kung 2027 aging population tayo, ayoko naman. Para naman tayo si Raulo nun. Nangampanya tayo nun para ma-manage ang population growth pagkatapos ngayon sasabihin natin mag-anak kayo ng marami. Anong gagawin, Mamay? Opo, actually, Sir Angel, dahil naman dun sa mataas na at mabilis na population growth rate natin in the past, manganganak pa din naman yung mga naging bata noon, no, at magko-contribute pa. Ngayon po, ang kampanya pa din natin, kasi kahit na 1.7 ang average total fertility rate ng ating mga kababayang Pilipino, yun pa rin usual suspect, Sir Angel. Yun pa rin mga nasa mas mababang antas ng pamumuhay at mas mababang antas ng edukasyon ang nagkakaroon ng anak beyond what they want or beyond Okay. what they desire. Andun pa rin yung usual suspects. Kaya patuloy pa rin ang kampanya natin sa responsible parenthood and family planning. Pero sa ngayon naman, ang gusto nating sabihin, more than the human numbers, yung kalidad naman ng buhay ng Quality ating of life. pagtaunan. Oo, lalong-lalo na sa ng mga nagkakaedad ating na. pansin. Oo, dapat Ayun matutong po, mag-save. Oo, Opo, nais nating sabihin yung silver dividend kung saan yung mga ating mga older persons ay magkakaroon pa rin ng opportunity para mag-contribute sa ekonomiya natin. No, dahil pag mas konti po ang working age population at mas dumadami ang older persons, ibig sabihin mas less ang taxes, mas tataas ang dependency ratio sa Pilipinas, mas marami ang susuportahan na dependent population according sa ating demografiya kapag po mas madami yung older persons natin, which will be 7% in 2030, and aging na nga din tayo in 2027 according to the Philippine Statistics Authority. Kaya lang, pinapababa pa nga ang retirement age Di ba? Oo nga po. Kasama na nga po tayo yata dyan sa pagpababa ng retirement age, no? Pero ang kailangan talaga palakasin pa rin ang ating mga programa. Marami po tayong polisiya para sa older persons. Ang talagang dapat na lang natin pagtuunan ay ang implementasyon po nito. Sino bang implementing agency? DSWD? Meron po tayong National Commission on Senior Citizen, meron tayong DSWD. Kasama rin po kami sa advokasya ng pagpapalakas nito. Kasi recently nga, Sir Angel, nag-host kami ng Policy Forum on Aging, at ito ay United Nations activity, United Nations ESCAP. So talagang pinapalakas po yung plan of action on active and healthy aging sa Pilipinas. Kasama natin ang NCSC dyan. Okay. Kung nasa aging population na tayo, anong lifespan ngayon sa Pilipinas? Actually po, paataas pa din naman po yung ating life expectancy sa ating mga Pilipino. Pero talagang historically, babae pa din yung live longer or mas nabubuhay ng mas matagal kaysa sa mga lalaki. But they are living much less healthy lives. Kahit na mas nabubuhay po sila ng mahaba. Siguro nga dahil na mas nabubuhay na maaga. So yung kanilang mga activities of daily living and yung status ng kanilang health ay mas nagiging poor. Kaya nga sabi ng presidente, samahan daw siya sa pag-gym Diba? So anong life expectancy natin? 70? Actually po, ang average po ay nandun pa rin naman tayo sa 70 plus 70 years plus. old, no? Opo. Sa babae, sa lalaki? 60 plus, no? 60 plus. I think naglalaro po yan sa 65 and above. Oh. Mas yun? ano po? Mas nagde-deteriorate na pagdating na 65. Mas talagang mas bata talaga yung yung ating mga kalalakihan. Oo. Naku, mabuti na lang, malayo pa ako.
Kailangan po yung silver dividend ang ating tignan, Sir Oo, Angel. hindi. Kailangan may savings tayo. Hindi, tsaka yung mga pag tayo ay older persons. Oo, yung mga programa talaga para masiguro natin na at least when we retire, meron tayong tinitingnan, di ba? Ako, matutuwa na ako. Pag nagretiro ako, magpa-farming ako, di ba? para mas masustansya yung kinakain mo, di ba? Sa homegrown. Sana po lahat, Sir Angel, ng ating older persons ay katulad nyo na magkakaroon ng savings Oo. at may economic well-being. Yun po yung ating advocacy at kampanya. Oo. Pagtuunan na po natin ng pansin ng ating older persons because we are aging Sabi- in 2027. Sabi ng iba, wala naman kaming malawak na lupa. Actually, paso lang ang kinakailangan ho ninyo. Di ba? Oh, gusto nyo ng fish pan, pwede sa drum. Maraming mga approach. Oo, maraming mga approach na po pwedeng gawin kung gusto nating mas maging productive. Pero yun nga pag, yung iba kasi pagka nagretiro na, mas nag-i-enjoy na lang ng sedentary life. Wag ganun. Dapat active pa rin Opo. tayo. Oo. Tama po kayo dyan. Yan ang Oo. kampanya natin sa Philippine Population Development Plan of Action. Active and healthy aging pa din talaga yung dapat natin tignan sa ating buhay. Oo, yun nga lang, pero ingat din sila sa mga exercise, ha. Huwag masyadong strenuous kasi baka mamaya lumala ang inyong mga fracture. Mas mahirap gamutin yan. Opo, Sir Angel. Actually, alam mo ba, Sir Angel, na 1 out of 4, according to the survey ng longitudinal aging, study on aging, may nagkaroon ng fall before the survey. 1 ganun? out of 4. So talagang tama po kayo, kailangan mag-ingat din talaga ang ating mga older person sa mga strenuous activities. Okay. Sige. Anyway, from time to time, bigyan mo kami ng mga inputs, ma'am, ha? Para ma-address natin itong pagtungtong natin sa aging population. Kasi next year na yan, Di ba? Oh, at least yung mga tips na po pwede natin gawin. Ma'am, maraming salamat, ha? Thank you for joining us. Maraming salamat po, Sir Angel. Masayang pamilya po. Ayan. Ma'am, May, ilang taon na namin kayo kasama sa kampanya to? Mga 50 years na rin, ano? Matagal na po. Mga 2 dekada na tayong magkasama, Sir Hindi Angel, na. sa ating kampanya. Naging successful tayo, Sir Angel, sa yung average number of children. Naging successful tayo sa teenage pregnancy kasi pababa, pero pataas ang 10 to 14. Pero ngayon naman, ang kampanya na natin, Sir Angel, ay active and healthy aging. Ayan, sige. Thank you, Mamay. Magandang umaga. Maraming salamat po. Si Mike Giray mula po sa Commission on Population. Yung mga kasama na naming mga kumadrona dati, mga ano pa yun, very, very active pa Ngayon, mga senior citizen na rin